Sa mga couples dyan, tulad namin, huwag kayong magsisihan. Pagtulungan yung solusyonan. At ganun yung ginagawa namin. Yun yung gusto naming i-share sa inyo na as a couple, God bind us together para magtulungan, hindi para magsisihan, hindi mag-away. 3, 2, 1, action! Hi guys! Welcome back to another vlog. Welcome back to my channel. Welcome back to another day of kwentuhan, live sharing ng buhay namin dito sa Sydney, Australia. And guys, it's been a week since nabalitaan natin yung changes na until now ay nagpapakaba sa mga katulad namin na naka-SB dito at lagpas na sa edad na 35 years old. Alam niyo guys, sobrang daming nakarelate dun sa situation namin And teka lang. Sobrang daming nakarelate dun sa naging situation namin ngayon. Maraming katulad ng husband ko na over 35 years old na rin, tapos currently nag-study pa sila. And majority sa kanila ay naka-master's degree din, katulad ni Ren. Which is yung, I believe, yung mga kumukuha ng master's and PhD ay nasa ganong edad lang naman talaga eh. Tama lang yung edad. Kasi diba, pagka-graduate mo ng college, kahit sa Pinas diba, mag-work muna. Yung iba dyan hindi pa nakakaisip na mag-master's agad. Ilan lang siguro. Pero majority, after graduate ng college, nagwo-work muna, no? Tapos yung iba, sinuswerte na napopromote agad sila. So, depende yan sa iyong career, depende sa iyong pinagtatrabahuhan. And, yun, saka sila nakakapag-isip na mag-masters. Yung iba sa Pinas, yung iba sa ibang bansa. So, by the way guys, gusto ko lang mag-thank you, no? I would like to say thank you. Kami pala ni Ren. Sa mga nagpaabot ng concern sa amin, sa mga nagme-message sa akin personally na about dito nga sa changes na to, which we believe na hindi pa naman ito final. We believe na magkakaroon to ng consideration sa mga nandito na. Kaya hindi na kami ganun ka-worry. Kumbaga after 1 week, eto na, move on na kami. Naka-move on na kami. Kasi, what are we gonna do if talagang hindi para sa amin, di ba? E di, mag-change ng plan. Hanap ng ibang opportunity. Pero, if there's a chance naman, diba? Kung may pagkakataon naman to stay here, why not? Kaya nga merong mga immigration lawyers, may mga migration consultants, diba? May mga expert. Yun yung trabaho nila eh. Diba? Mag-consult sa kanila, sagutin nila, diba? Yung mga questions. Anong ginagawa nila, diba? So, ayan guys, sa mga katulad namin, kapit lang tayo, no? Laban lang tayo. Huwag tayong tumigil sa paghanap ng opportunity kasi sa experience namin mag-asawa, tuwing merong mga changes sa plano, nakaplano ka na pero hindi umaayon yung tadhana, hindi umaayon yung pagkakataon sa mga plano natin, there's always in there na naghihintay sa'yo mas magandang opportunity. And that's the reason bakit ka siguro dinadivert ng tadhana kasi this one is not for you. Ito yung para sa'yo kasi mas maganda to, mas bagay ka dito, di ba? Mas uunlad ka dito, mas aasenso ka dito. And yun yung isipin natin para yun din yung mag-manifest. Kasi kung magpapa-apekto tayo, magpapadala tayo sa mga changes na hindi naman natin makokontrol and di ba, lang tayo, madidespair lang tayo, parang hindi tayo gaganahan ba na bumangon, di ba? Para kanino ka ba bumabangon? Di ba? Para sa pangarap mo. So, don't let these changes stop you para mangarap
mangarap pa, di ba? Maghanap pa ng ibang other opportunities. And guys, dun sa mga nag-message and nagpaabot ng concern and nagsasuggest ng mga kailangan namin gawin, we really appreciate your concern, your suggestion. Kasi nakakatulong sa amin yun ng malaki and nakapagpalakas talaga ng loob namin, ano? But there are some people din na hindi syempre din agree dun sa ibang mga sinabi namin, especially when my husband said na it's unfair nga na parang ganito magkaroon ng changes. Yeah. Meron talagang mga meron talagang nagsasabi na tama lang yung mga ganon. Marami daw kasing hindi genuine na nagpunta dito, so okay lang yung changes na yan. But yeah, I agree na merong mga pumunta dito na hindi naman talaga genuine yung intention ng pagpunta dito. Like for example, yung mga nag-apply here ng SB, nag-apply sila dito para mag-international student pero hindi sila nakafocus dun sa pag-aaral talaga. Mas priority nila yung magtrabaho, 'di ba? Kahit naka limited work restrictions yung iba, pa din, nagtatrabaho pa din, no? Kahit illegal na yung pagtatrabaho nila na hindi napasok dun sa limitations. Pero kasi para sa iba, no, kanya-kanyang diskarte kasi nila. Hayaan natin sila sa diskarte nila sa buhay, and wag na lang nating i-generalize na karamihan ay ganon, di ba? May ilan siguro, may iba. Oo, hindi yun advisable, masama yun kasi hindi sila sumusunod, pero wag naman sanang i-general na parang halos lahat sinisisi nyo sa mga IS na nandito. Iba-iba tayo ng circumstances, iba-iba tayo ng reason bakit tayo nandito, no? Pero marami din naman na genuine din talaga yung intention ng pagpunta dito. Like yung asawa ko, genuine naman talaga yung intention niya na magpunta dito, mag-study dito, kasi nga nung nag-push kami ng visa application dito sa Australia, aware kami sa risk na natatahakin namin, na alam namin na ito ay hindi stepping stone pa lang to, hindi pa to final. At mataas yung chance talaga ng financial risk kasi hindi naman kami para mag-work dito. Pero ginarab namin yung pagkakataon na yun na si Ren makapag-aral siya, tapos ako makagawa ng full-time work, tapos magkasama pa kami kasi pwede niya akong isama dito as his dependent. So, ayun, pinush namin. And, to be honest, naman kami, oo, naisip din namin na, sige, ito yung pathway na natin, na i-push natin. Although, meron namang ibang option talaga. Pero kasi, yung time na yon, ito yung applicable para sa aming dalawa. Kung meron kaming pagkakataon noon na mag-working visa or mag-apply ng PR, why not, diba? Pero hindi kasi siya applicable sa amin nung time na yon. Kulang sa points or iba yung skills na meron nung time na yon, pandemic pa, diba? Kakaka-open lang ng border. So, iba-iba kasi tayo ng situations, and dun sa mga dumating dito na sabihin na natin yung pagdating nyo dito stable ang inyong estado. Like, naka-working visa kayo or PR na agad kayo dito, diba? Congrats sa inyo kasi hindi nyo pinagdadaanan yung ganitong feeling na parang kinakabahan ka what will happen next. 'Di ba?
mapapalad kayo kasi dumating kayo dito na okay kayo, may work, may full working rights kayo or PR na kayo. And again, iba-iba naman kasi yung circumstances natin sa buhay. Iba-iba yung reason natin why we are here, di ba? Basta yung, hayaan nyo na lang yung iba kung ano yung decision nila, kung ano yung diskarte nila sa buhay. Just, don't judge people based dun sa naging decision nila. Anyway, we are all entitled to say our opinion, ano? And our suggestions, pero wag naman sana dumating sa point na gine-generalize nyo, gine-judge nyo na yung pagkatao para lang masisi nyo, di ba? Masabi nyo na mali yung ginawa nyo, mali yung decision nyo. Ayun. Based sa experience naming mag-asawa, guys, kapag merong mga ganitong changes sa plan na hindi talaga tumugma dun sa kung ano yung gusto naming mangyari, parang kami ni Ren, mag-move on lang kami. Hindi ito yung first time namin mag-move on sa isang desisyon na ginawa namin. Itong pag-move dito sa Australia, isang napakalaking decision to, and alam namin ito walang kasiguraduhan. The same what we did before dun sa mga ventures na ginawa namin mga nakaraang taon pa, na hindi umayon sa amin ang pagkakataon. Pero nag-move on kami and bumangon ulit kami, nagtulungan kaming mag-asawa, which is lang kami, no, nakakatawa, no, kasi parehas kaming mindset ng asawa ko na kapag etong may mga bagay na hindi natin kontrolado, okay lang yan, move on tayo dyan, hanap na lang tayo ng ibang opportunities. So yun guys, kung hindi man para sa amin itong Australia, so okay lang. Pero kung may chance, why not, diba? Syempre nandito na, ayaw naman namin magpaka-ipokrita na ayaw namin dito. Syempre gusto namin dito. Kung may pagkakataon lang naman at may chance naman, i-grab namin every opportunity na meron. And I hope sa mga katulad namin na nasa same situation, ganun din kayo. Wag kayo guys ma-despair. Sa mga couples dyan, katulad namin, wag kayong magsisihan na kapag something wrong happened, sisisihin yung isa. Kung may gusto nito, ayan tuloy, ganito yung nangyari. Huwag kayong magsisihan, pagtulungan yung solusyonan. At ganun yung ginagawa namin. Yun yung gusto naming i-share sa inyo na as a couple, God bind us together para magtulungan, hindi para magsisihan, hindi mag-away. Kaya, ayun lang. Again, guys, thank you sa lahat ng mga concern, support na binigay nyo sa aming mag-asawa throughout this journey. And babalitaan namin kayo always. Yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! So guys, eto yung reason kung bakit tinapos ko na agad yung video. Kasi guys, umuulan yung sinampay ko.